So God is good at magandang gabi sa mga nasa Pilipinas. Salamat kay Maris, nahipag po ni Sister Mylene. Pati yung mga anak niya nandyan kasama at si Luis na anak ni Sister Mylene. Salamat sa inyo at welcome din sa may bahay ni Brother June. Siya pala yung pernalita na pumapasok kanina. So, salamat po sa mga kapatiran na narito, yung matagal na pong di nakaka-attend ng worship service. It's a blessing na meron po tayong ganitong platform, ang Zoom, na kahit dito lang ay magkita-kita tayo at magkasama-sama po tayo na magpuri at sumamba sa Panginoon, makinig sa kanyang mga salitaan. It's a great blessing to hear your testimonies, talagang napakabuti ng Panginoon na lagi siyang may ginagawa sa atin. Ako po ay na-encourage din na magpatotoo ngayong gabi kasi actually kanina pa lang iniisip ko na, sabi ko, wala na si Mylene sa Sunday service at siya talaga yung pinaka-active sa patotoo. So sabi ko magpapatotoo ako because I was so blessed tuwing magpapatotoo Sister Mylene. Kaya gusto ko pong magpatotoo din. Nung Webes po ng gabi, pagkatapos kong mag-aral, nagpe-prepare po ako nung pang Friday, parang review ko po yun, final review, tsaka final studies sa mga ginagawa kong PowerPoint at mga ibang outlines. After that po ay wala namang kabog-abog, talagang biglang sumakit na lang yung ulo ko. Ang sakit-sakit, grabe, iba yung sakit. Sabi ko nga, madalas po akong sakitan ng ulo nung mga nakaraan pero alam ko kung yun ay sa mata kasi pag napagod na ako sa kababasa, alam ko medyo masakit sa mata. At minsan naman pag kulang sa tubig, alam ko rin. Pero that time sabi ko ay iba yung sakit, talagang masakit siya. But salamat din sa Panginoon kasi nung gabi na yun, maaga akong nahiga pero hindi naman ako basta nakatulog. At sabi ko sa asawa ko, pwede ba akong uminom ng Panadol? So, hindi rin po kasi ako pala inom basta-basta ng gamot, pero pag di ko na kaya, parang doon pa lang ako umiinom. So, hanggat kaya ko po ay as much as possible, iniiwasan ko yung uminom ng mga pain reliever. Yung po, nakainom po ako ng gamot and hindi ko alam kung gaano katagal, but basta after ng mga more than half hour, nakatulog ako. And 2:00 ng madaling araw, nagising po ako at pinakikiramdaman ko yung sarili ko. Sabi ko, praise God, wala na yung sakit ng ulo ko. And then, medyo may konting bigat sa katawan. Pero sabi ko, Lord, alam ko na ikaw magpapagaling sa akin. And Friday morning, talaga pong ugali ko kasi maaga akong nagigising pag Friday morning. 5 o'clock, ganyan, 5:30 bumabangon ako. So, nang nagising ako nung ganong oras ay wala na po yung, totally wala na yung sakit sa ulo and then yung katawan ay masigla na uli. So, praise God. He is my healer and He answer my prayers. At salamat din sa Panginoon kasi tinugon niya yung inyong mga panalangin. So, ngayon po ay alam ko na fresh pa sa atin yung pagkawala ni Sister Mylene as part of our family and as part of our lives ay hindi naman po talaga natin siya makakalimutan. And we will just continue to remember those good things, mga alaala na naiwan niya sa atin. And pag naalala po natin yun ay magbibigay po ng kagalakan sa ating mga puso. Yung mga kabutihan na nagawa niya, kung paano po siya naging blessing sa atin, it strengthens us and it encourages us also to serve the Lord. Lalo na po yung pagpapatotoo. Hindi na natin yan makakalimutan. Siya talaga nag-encourage sa atin to
give our testimonies. Pero sa gabi pong ito ay meron po tayong aalalahanin na nangyari in the past na kung saan ay masasabi natin sa buhay natin bilang Kristiyano ay taon-taon po na inaalala natin ito. At ngayon ay pagkakataon uli na maalala natin ang isang tao na namatay sa atin pero hindi siya nanatiling patay, kundi siya ay muling nabuhay upang maganap ang kanyang layunin para sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang tayo ay iligtas mula sa kasalanan. Subalit bago po nangyari yan, may mga bagay na naganap at isa sa ginawa ng Panginoong Hesus na alalahanin po natin ay yung tinatawag po nating matagumpay na pagpasok niya sa Jerusalem. Yung triumphal entry of Jesus into Jerusalem. Tinatawag din po natin yung Palm Sunday. Kasi Palm Sunday po ngayon. Ayan yung isa sa alalahanin natin. At nais ko po na basahin natin ang salita ng Diyos at ako po ay magbabasa sa New King James dito sa Matthew chapter 21 verses 1 to 11. Babasahin ko po sa Matthew 21 verses 1 to 11, New King James Version. Kung meron po kayong mga Bible sa tabi nyo, ay pwede po kayong makipagbukas at samahan po ako sa pagbabasa. Now when they drew near Jerusalem and came to Bethphage at the Mount of Olives, then Jesus sent 2 disciples, saying to them, "Go into the village opposite you, and immediately you will find a donkey tied and a colt with her. Loose them and bring them to me. And if anyone says anything to you, you shall say, 'The Lord has need of them,' and immediately he will send them." All this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet, saying, "Tell the daughter of Zion, behold, your king is coming to you, lowly and sitting on a donkey, a colt, the foal of a donkey." Verse 6. So the disciples went and did as Jesus commanded them. They brought the donkey and the colt, laid their clothes on them, and set him on them. Verse 8. And a very great multitude spread their clothes on the road. Others cut down branches from the trees and spread them on the road. Then the multitudes who went before and those who followed cry out, saying, "Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest." And when he had come into Jerusalem, all the city was moved, saying, "Who is this?" So the multitude said, "This is Jesus, the prophet from Nazareth of Galilee." Patuloy po na pagpalain ng Diyos ang ating salita na kung saan ay dito natin pagbubulay-bulayin. Gusto ko po kayong dalhin sa isang tanong. May kailangan ba ang Panginoon? Uulitin ko po ang aking tanong. May kailangan ba ang Panginoon? Dito po sa talata 2, pinapakita po rito na may pinapagawa ang Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo. Okay? Meron po siyang ipinag-uutos. May pinakukuha siya. Nang pinakukuha niya po rito ay yung gagamitin niya para siya ay pumasok sa Jerusalem. Ito pong time na ito ay masasabi nating triumphal entry. Why? Kasi isa sa mga reason, papasok ang Panginoong Hesus sa Jerusalem na hindi sikreto. Dati kasi, maraming pagkakataon na ayaw niya na nalalaman ng mga tao na siya ay nasa Jerusalem. Ayaw niya na nalalaman ng mga tao na siya ay nagpapagaling. Di nga ba't may mga pagkakataon na siya ay nagpagaling at sabi niya, huwag mong sasabihin kung sino ang nagpagaling sa iyo. So there were times in the past that Jesus doesn't want people to know about his
healing and about the ministry that he was doing. So may mga time na ganito. And one time also, na-question siya ng kanyang mga kapatid. Sabi nga nila, bakit ba ikaw ay parang nagtatago? Bakit hindi mo ipahayag ang iyong sarili? Yung hayagan, hindi yung parang nagtatago ka para pumunta sa isang lugar. At that time kasi merong feast sa Jerusalem. So, ayaw din niya na publicly ay nalalaman ng mga tao na nandoon siya. Because every time na nalalaman ng mga tao na nandun siya, it really creates a crowd. Laging maraming tao nag-i-invite ng maraming maraming tao dahil sa mga ginagawa niyang himala at sa mga kanyang pagtuturo na kung saan napakakapangyarihan ng kanyang mga salita. Kaya hindi po talaga po pwedeng hindi siya pagkumpulan ng mga tao pag siya ay nasa Jerusalem o nasa ibang lugar kung saan siya nagtuturo, saan nagpapagaling, at saan siya nagbibigay ng mga pangaral. So this time ay hayagan po ang kanyang pagpasok sa Jerusalem. Kaya isa ito sa tinatawag na triumphal entry. Hindi na siya nagtatago. Wala nang kailangang itago. Gusto niya na makita siya ng lahat. Pero dito ay meron siyang gagamitin para pumasok sa Jerusalem. At ayon doon sa nabasa natin ay merong tinatawag dito na donkey or a colt. Yung colt po ay yung tinatawag nating bisero. Bata pa, hindi pa nasasakyan. Ito yung donkey na wala pang nakakasakay sa kanya. So ibig sabihin, untrained, untamed ang donkey na ito. Pero sabi niya, puntahan nyo ang lugar na yon sapagkat nandoon, pag nakita nyo itong bisero na ito kasama ang kanyang ina, dalhin nyo sila sa akin. Sabi, dalhin nyo sila sa akin. So pag merong magtanong sa inyo, sa verse 3, and if anyone says anything or magsabi ng kahit anong bagay, maaaring tatanungin nila, bakit? Anong ginagawa nyo dyan sa bisero na yan? Bakit nyo tinatanggal sa tali at bakit nyo kukunin? Kung may magtanong sa inyo, eto lang ang sasabihin ninyo. Sabi ng Panginoon, napakaliwanag ang instruction na sinabi niya. Sabihin ninyo, or you shall say, the Lord has need of them. Sabihin nyo, kailangan sila ng Panginoon. Ito po ang sagot. Actually, makikita po natin yan sa Mark chapter 11, 5-6, na may mga tao talaga na nagtanong. Nung nakita ang mga disciples na inaantay, inaalis sa pagkakatali, yung hayop, yung donkey, ay some of them, sabi ng Mark 11, 5 and 6, some of them, those standing there said to them, "What are you doing untying the colt?" So may nagtanong talaga. Alam ng Panginoon na may magtatanong, so binigyan na sila ng instruction. When the Lord needs something, dito nga ang makikita natin, when the Lord needs something, He will just say, "Go, bring it here." Pag kailangan ng Panginoon ng isang bagay, sasabihin lang niya, dalhin mo rito. It's already available. Lahat ng kakailanganin sa paglilingkod ng Panginoon para matupad ang dahilan kung bakit siya naparito ay handa na. At dito ay makikita natin in His sovereignty, as we know that Jesus is 100% man and 100% God, in His sovereignty, He could just command. He could just command, bring it here. At walang sino mang hindi tatalima o susunod pag ito ay pinagawa ng Panginoon. So ang gagawin lang natin, puntahan mo yung lugar kung nasaan yung gagamitin na yan. Untie it, palayain mo, ika nga. And let it go. Be free. Kailangang lumaya nang sa ganun ay magamit. So here, makikita natin, in order for that thing, ano man yung bagay na yan na kailangan, para may sagawa, maisakatuparan ang layunin ng Panginoon, aalisin dapat ang anumang mahadlang, anuman ang mga nagiging balakid para hindi magamit, kailangan itong maalis, kailangan itong maputol.
Ano man yung nagiging dahilan na ito ay nakatali, kailangan maputol ang pagkakatali. So that thing or that person will be set free. So, ito kasi, isang dahilan na nangyari ito ay prophecy din ito sa Zechariah chapter 9 verse 9 na binabanggit doon, narito dumarating ang iyong hari na in a very lowly state, very humble state, siya ay nakasakay sa isang donkey. Just imagine, pwede naman kasi siyang dumating na sumakay sa isang kabayo, pero hindi niya pinili yun. Ang hari ay hindi sumasakay actually para maipresent ang kanyang sarili o sa isang lugar, sa isang donkey. Pipiliin niya ang kanyang sasakyan ay isang kabayo. At ito ay hybrid, hindi basta-basta. So ngayon, pagpapatuloy natin sa verse 6, dito sa verse 6, makita natin na nung inutusan sila ng Panginoon, napuntahan nila ang lugar na kung saan naroon ang colt, naroon ang batang donkey o ang bisero, kasama ang ina nito, ay natagpuan nila. So nung dumating sila sa lugar na yon, actually, hindi nagkaroon ng dalawang ng additional plan ang mga disciples o yung tinatawag nating plan B. Hindi sila nagkaroon ng plan B, hindi nila sinabi na ano kaya kung halimbawa nga magtanong ang mga tao, ano kaya kung tayo ay sitahin, dapat meron tayong plan B, dapat meron tayong inihandang sagot na ganito yung gagawin namin, ganito yung sinabi sa amin. So hindi nila ginawa yon. Wala silang reservation. Kung ano lang yung sinabi ng Panginoon, exactly yun ang kanilang ginawa. Alam nyo mga kapatid, trouble starts with us when we don't obey what the Lord is telling us in His words. Pag pinapalitan natin yung salita ng Diyos na sinasabi niya sa atin, doon nag-uumpisa yung ating mga troubles. Doon nagsisimula yung tayo ay nahihirapan. Doon nagsisimula na tayo minsan ay nagkakaproblema. Why? Jesus said in Matthew chapter 11, 28-30, example lang ito, isa lang ito sa mga illustration, na kung saan Jesus is inviting us to come to Him. Sabi niya rito, "Come to me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. For my yoke is easy and my burden is light." Pero eto may imbitasyon na ang Panginoon, may salita na ang Panginoon, may instruction na ang Panginoon. Pero anong ginagawa ng tao? Naghahanap ng ibang kapahingahan. Well, masasabi natin, pwede kayong makapaghanap ng kapahingahan, pero ito ang tignan natin. Ito ay pwedeng overnight, makakapagpahinga ka mula sa problema mo, or 2 days, makakapagpahinga ka mula sa problema mo, o sabihin na nating 3 days, or maximum siguro, mga less a week. Sabihin natin makakapagpahinga ka sa problema na yan. Pero, kung papansinin mo, temporary. After a week or after those days, bumalik na naman yung iyong problema, bumalik na naman iyong mga pangamba, bumalik na naman yung mga bagay na kung saan ay kinatatakutan mo. Kasi hindi mo talaga natagpuan yung totoong kapahingahan. Hindi mo natagpuan yung sinabi ng Panginoon, halika, nasa akin ang kapahingahan na hinahanap mo. Ito para sa iyo. Kaya ang nangyayari ay pag hindi natin nakita ito, nanatiling balik sa dati. So, sabi ko nga, you will just go in circles. Kasi nakatali ka pa rin sa dating kaparaanan. Yung hayop na ginamit nila, kung hindi nila yun inantay, hindi hintay. Kung hindi nila yung pinalaya, kung hindi nila tinanggal ang pagkakatali nito, sa palagay ba natin magagamit yon? Just imagine, nakatali yung hayop na yun. Gustong gamitin ng Panginoon. How could that colt be used? That colt will just go in circle. Paulit-ulit lang, iikot lang yun. At hindi nga makakaalis kasi nga nakatali siya.
So sometimes our lives are also like that. Kaya hindi natin natatagpuan yung complete rest natin sa Panginoon. Ang complete rest na tinatawag natin ay yung meron tayong peace of mind at nakakangiti pa rin tayo kahit may problema. Mga kapatid, ang complete rest na tinatawag sa Panginoon ay hindi nangangahulugang wala na tayong problema. May problema pa rin tayo, pero kamangha-mangha dahil makakaranas ka pa, makakaramdam ka pa ng kapayapaan at makakatulog ka pa ng mahimbing. Dahil nga, yung rest, yung kapahingahan mo ay nasa kamay na ng Panginoon. Siya na yung humahawak nito. At yung mga problema ay siya na rin yung gumagawa ng kaparaanan paano ito magkaroon ng solusyon. So ano yung end? Let's go to the end. What is the end result of the disciples' obedience to the word of Jesus? Ano yung naging dulo nito? Na, di ba, nakinig sila sa sinabi ng Panginoon, sinunod nila, pumunta sila doon, at inantay nila yung colt, pinalaya nila yung bisero na yon at kinuha nila, dinala nila sa Panginoon. So ano pong nangyari? The end result is this. People worship Jesus. Doon sa verse 9, makikita natin, sabi ron, then the multitudes, napakaraming tao, who went before and those who followed cried out saying, ang dami na namang tao na sumunod sa Panginoon at sila ay nagsisigawan, iba ay umiiyak, iba ay nakangiti, na sila ay merong tinatawag na pagdiriwang, some of them crying, Hosanna to the Son of David. Ang ilan naman ay sumisigaw, Blessed is he who comes in the name of the Lord. At ang iba naman, Hosanna in the highest. Yung binibigyan nila ng papuri ang Diyos. Binibigyan nila ng pagsamba at pasasalamat ang Diyos at sila ay tuwang-tuwa. Alam niyo po ba na ang word na Hosanna ay makikita natin ito ay expression ng adoration. Kaya hindi natin pwedeng gamitin yung salitang Hosanna pag meron tayong hinahangaang tao. Wow, ang ganda naman niya. Wow, ang gwapo naman niya. Wow, napakabuti naman niya. Hosanna. Hindi natin pwedeng gamitin yun sa tao. Ginagamit lamang natin yan sa Diyos at sa ating tagapagligtas. Hosanna is an expression of adoration. Hosanna is an expression of praise. Hosanna is an expression of joy. Joy, kagalakan na nagmumula sa ating mga puso. Yan yung pag sinabi natin, Hosanna, merong galak sa ating puso. Hosanna to the highest. Yung sinasamba mo siya, pinupuri mo siya, kamangha-mangha siya sa buhay mo at natutuwa ka sa kanya. And another word, meaning of the word Hosanna, is save us now. Iligtas mo na kami ngayon. Hosanna to the Son of David. Iligtas mo na kami ngayon. Kailangan na namin ng tagapagligtas. Hosanna also is a cry of help. When you say Hosanna, you're asking God, Lord, I need your help. I need you, Lord. I need your guidance. I need your wisdom. I need your strength. I need your comfort. Hosanna. It's a cry of help. At nakakatuwa po dahil dito ay na-express ng mga tao yung tamang pagsamba, tamang pasasalamat sa Panginoon dahil si Jesus nga ay ating tagapagligtas at hindi lang siya tagapagligtas. Tinatawag siyang hari ng mga hari. Kaya marapat lang na siya ay sigawan o isigaw ng mga tao ang salitang Hosanna, isigaw ng mga tao, mapalad ang nagdiriwang o ika nga pumaparito at binabanggit ang pangalan ng Panginoon. So balikan po natin. Sa kabila ng lahat ng pagkakaguluhan ng mga taong ito, some of them were crying, some of them were lifting their hands. At sabi nga rito, di ba,
Yung iba ay pumutol pa ng mga kahoy. At sa ibang translation, binanggit doon na iba sa kanilang mga pinutol ay yun yung tinatawag nating palm trees. Yung mga dates, marami po ritong dates sa bansang ito. Yung mga dahon na pinutol nila at yung iba winawagayway, yung iba naman ay nilagay sa ladlaran ng kalsada ng lupa upang sa ganon ay doon dumaan ang donkey o asno na sinasakyan ng Panginoon. Ang iba sa kanila, yung balabal na kanilang ginagamit ay tinanggal para lang ilagay doon sa likod ng donkey kung saan ay sasakay ang Panginoon. At hindi lang yon, pati yung mga balabal nilagay nila sa lalakaran ng asno na kung saan ay nakasakay ang ating Panginoon. So balikan natin, nagkakagulo, nagkakasayahan, sigawan sila ng sigawan, Hosanna to the Son of David. I do believe that in that moment, God the Father was so glad. Nakikita niya ang mga tao nagpupuri sa Panginoon. Nakikita niya ang mga tao ay nagkaroon ng pananampalataya sa Panginoon na ina-acknowledge nila na si Jesus ay isang kaya niyang magligtas. Kasi yung setang Hosanna, come save us now. Okay? Ito po, balikan natin yung sinakyan niyang batang asno o bisero. Hindi pa ito nasasakyan. Untamed o not saddled. Wala pa siya. Kumbaga, hindi pa naranasan ng hayop na ito na masakyan ng tao. Kung titingnan natin, in the midst of excited crowd, di ba? This unbroken animal was calm. Nagkakagulo sila. Pero kalmado ang asno na ito. Pero kung titignan natin, he could become wild. Kasi first time niya ito eh. May nakasakay sa likod niya, tapos ang gugulo ng mga tao, ang ingay ng mga tao, nagsisigawan. Yung iba ay masaya, yung iba ay maaring lumulundag. So, the crowds, this donkeys in the middle of the crowd na kung saan possible na ito yung mangyari. Dahil first time niyang masakyan, pwede siyang magwala, di ba? Pwede siyang magwala at mahulog ang Panginoong Jesus sa pagkakasakay sa donkey. Pwede siyang umungol, mag-create ng sound na parang umiiyak at ito ay magkaroon ng kaguluhan. Pero hindi yun nangyari. Isa sa mga dahilan kung bakit, sabi ng mga komentarista, di ba sabi ng Panginoon, meron kayong makikita doon, pumunta kayo, sabi niya sa lugar na ito, may binabanggit dito ang Panginoon, o yung opposite ng isang lugar, na immediately sabi niya, you will find a donkey tied and a colt with her. Yung nanay ay nandun. Did not say lose it, but lose them, dalawa. So kasama dito yung nanay nung donkey. Isa sa reason kung bakit isinama yung nanay ay dahil nga first time na masakyan itong batang donkey, alam niya nandun ang nanay niya ay makakaramdam siya ng konting comfort. At alam niya kasama niya ang nanay doon. Okay. So, another reason na kung bakit kalmado ang donkey na ito ay ito po. Very calm because the animal is under the control of the one who controls the nature, who controls the universe, who controls everything. And that is Jesus. Kalain mo, no? Napakapalad din ng donkey na yon. Nasakyan siya ng kanyang manlilikha. Sabi ng Colossians, sa pamamagitan ni Kristo, lahat ay nalikha sa Kanya. Ang lahat ng bagay ay nalikha dahil sa Kanya, para sa Kanya. At ito ay makikita natin na talagang makapangyarihan ang Panginoon. Okay. Tingnan natin yung tinatawag dito na cloaks and palm branches. Yung ginamit, yung mga damit o kaya yung balabal na mga ginamit
Okay? Kung ano naman yung mga significance, yung pwedeng ibigay na magandang aral sa atin o pakahulugan. Alam nyo ba na spreading garments out for someone to walk on was more than an act of chivalry. Ito yung tinatawag na mas higit pa doon sa parang nandun yung respect mo, mas higit pa doon sa ika nga pagbibigay mo ng ika nga ng honor. Okay? At parang kumbaga sa isang babae na lalakad sana sa isang kalsada na marurumihan ang kanyang mga paa, para hindi madumihan ito, lalagyan ng damit at magiging malinis pa rin yung kanyang mga paa. So ito ay merong connection sa triumphal entry o pagpasok ng Panginoong Hesus. Ipinapakita rito yung kaibahan, yung tinatawag nating kaibahan at yung honor, yung respeto, yung karangalan na dapat ibibigay sa Panginoon. So isa yan. At ganun din yung paglalagay ng balabal sa before someone, ay pinapakita rito yung submission. Submission sa isang sa isang hari. So makita natin, sila ay naglagay ng balabal o cloak, yung kanilang mga balabal, at the same time, nagpakita sila ng kanilang pagwawagayway ng mga palm trees o paglalagay kahit sa daan. Dito ay nakita natin kanilang inhonor ang Panginoon. Didn't only respect Him, but they honor Him and they submit to Him. They paid this submission to Him as a king. Isa pang bagay na pagpapakita ng paggamit ng mga palm branches, ito ay isang pag-alala sa ginawa ng Diyos mula nung ilabas niya ang mga Israelita sa Ehipto, na kung saan ang Ehipto ay sinisimbolize nito ang kasalanan. Inilabas ng Diyos ang mga Israelita mula sa Ehipto. At pagkatapos nito, nung sila ay nasa disyerto na, meron silang kasama doon sa tinatawag nilang iba't ibang piyesta, yung tinatawag nilang Feast of Booths or Feast of Tabernacles. Ano ang purpose ng Feast of Tabernacles? Ang Feast of Tabernacles ay upang alalahanin nila na sila ay ginabayan ng Diyos mula sa kanilang pag-alis sa Ehipto. In our spiritual application, nandun yung gabay ng Diyos mula sa pag-alis natin sa buhay o sa mundo ng kasalanan. Isa yan sa pagpapakita rito. Si dito ay, they're celebrating when they use the palm branches, they're celebrating they've been set free from the captivity and slavery of sin. Pagpapalaya mula sa pagkabihag nila sa kasalanan, pagkaalipin nila sa kasalanan doon sa Ehipto. Yun yung pinapakita rito na atin pong maintindihan. Kaya when they're waving the palm branches when Jesus enters Jerusalem, triumphantly, pinapakita nila, eto, magpapalaya sa atin sa ating mga kasalanan. Eto, narito na ang ating tagapagligtas, magpapalaya hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi palalayain tayo mula sa pagkaalipin natin sa kasalanan at sa kasamaan. So merong tinatawag dito na pagpapalaya or freedom. Okay? At isang bagay na makikita pa natin dito, yung pagpili ng Panginoong Hesus. Sabi ko nga kanina, pwede siyang sumakay sa isang kabayo, which is fit for a king. Pero pinili niya rito
ang isang donkey o ika nga bisero, nang sa ganon ay maipakita niya very lowly ang kanyang pagdating. He was so humble in coming in Jerusalem na makikita natin na yung humility ng Panginoon, everybody can approach Him. Everybody can come to Him. Mahirap man, ay pwedeng lumapit sa Panginoon. Mayaman man, ay pwedeng lumapit sa Panginoon. May pinag-aralan o wala, ay pwedeng lumapit sa Panginoon. Isa yan sa nire-represent nung paggagamit kung bakit donkey ang sinakyan ng Panginoon. Our God is approachable. Hindi siya malayo, mga kapatid. He's just a prayer away. Sabi ng Psalms 46:1, He is a present help in times of our needs. Ito madalas kong mababanggit. When we say, the Lord is a present help in times of our needs, pag kailangan mo siya ngayon, di nangangahulugan na bukas siya darating. Pag kailangan mo ngayon ng Panginoon, ngayon din siya darating. Kasi ngayon mo siya kailangan. That's why present. Yung kapanahunan, right at this moment. Ang pagdating ng Panginoon kung kailangan natin siya. Again, sa akin pong pagtatapos, bago nagamit itong donkey para sakyan ng Panginoon, kailangan niyang mapalaya. Kailangan niyang mawala doon sa pagkakatali. Dahil kung hindi siya may aalis sa pagkakatali, hindi siya pwedeng sakyan. At dito nga napalaya siya. Maaring merong ilan sa atin sa gabing ito na nakikinig na you desire to serve God. You desire to give your life. You desire to give your time. You desire to serve Him, but you fail. Para bang, bakit kaya hindi ko magawa-gawa na maglingkod sa Panginoon? Parang yun yung tanong mo. Gusto ko namang maglingkod. Gusto ko namang sumunod. Pero hindi ko magawa-gawa. Kapatid, kaibigan, maaring ang dahilan, ikaw ay nakatali. At ito ang magandang tanong. What are the things that binds you? Ano yung mga bagay na nakatali sa iyo na hindi ka makapaglingkod sa Panginoon? You alone knows that? Masasagot mo ang tanong ko na yan? Kung ano yung mga bagay na nakatali sa iyo kaya hindi ka makapaglingkod sa Panginoon? Gusto mong maglingkod pero parang nakita mong sarili mo, teka lang, bakit parang hindi ako umaalis? Parang walang progress, parang walang pagbabago, nandito pa rin ako. Let the Holy Spirit impress to you or teach you kung ano talaga yung nakatali sa iyo at kailangan mong humingi ng tulong sa Panginoon upang ikaw ay palayain sa mga nakatali sa iyo at ikaw ay makakapaglingkod sa Kanya. Kaya ng Diyos na ikaw ay palayain. Kung ang dahilan ng iyong pagkakatali para hindi makapaglingkod sa Panginoon ay kasalanan, it's time to ask God to forgive you of your sins. Kung ang dahilan naman ay kahinaan, it's also time to ask God, Lord, I need your strength. Hindi ko kaya ito kung wala ka sa buhay ko. Or, etong pinakamalungkot. Baka ang dahilan ng pagkakatali mo kaya hindi ka magamit ng Panginoon ay sarili mo mismo. Mas mahirap yan, mga kapatid. Kung sarili mismo natin ang dahilan, kailangan nating mapalaya. Dahil kung tayo ay mapapalaya at magagamit tayo ng lubusan ng Panginoon, hahayaan natin na pangunahan niya tayo sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. I do believe that the end result ay walang iba kundi ang ating kapayapaan at kapahingahan na merong kagalakan na maglingkod sa ating Panginoon. Okay? God has a great plan for you. Yes, kanina ang tanong ko, may kailangan ba ang Panginoon? Mga kapatid,
makapangyarihan ng Diyos sa pinaglilingkuran natin. Kung meron siyang gusto, pwedeng mangyari yan kahit wala ang tulong natin. Because He is God. Pero sa ganitong pagkakataon, may plano ang Diyos sa buhay natin na gusto niyang mangyari na kasama tayo. Ito yung tinatawag nating partnership. Maaaring sasabihin natin, pwede naman niyang gawin kahit wala ako. Sure, He can do that. He is powerful, He is mighty. Pero meron tayong partnership. Dahil ang ginagawa ng Diyos ay para din sa ating kabutihan. Mamimiss natin ang mga layunin, pagpapala ng Diyos na yan kung hindi tayo susunod sa Panginoon. Ang gusto lang ng Panginoon ay yung ating, yes, Lord, I want to serve you. Yes, Lord, I want you to use my life. Yes, Lord, I want to be a blessing. Yes, Lord, I want to be a model of your righteousness. I want to be a model of your love. I want to be a model of your forgiveness. Yes, Lord, I give you my life. Use me for your glory. Yun lang naman yung iniintay ng Panginoon. Kaya sa lahat po ng mga tagapakinig sa gabing ito, kung ano man yung mga bagay na nakikita ninyo at ipinapakita na ngayon ng Espiritu ng Panginoon na nagiging hadlang, balakid, na hindi kayo makapaglingkod sa Panginoon at hindi nyo maibigay ng buong buo ang inyong buhay sa Kanya, hayaan natin na palayain kayo ng Panginoon. At ipapanalangin ko kayo sa gabing ito. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ikaw ang aming freedom, O God. Ang aming tagapagpalaya, ang aming tagapagligtas. Namatay ka upang kami ay magkaroon ng buhay. Pinarusahan ka upang kami ay makaranas ng kapayapaan, kaginhawaan. Ikaw ay naging mahirap upang makaranas kami, Panginoon, ng ginhawa ng buhay. Kinuha mo ang aming masakit upang maranasan namin ang kagalingan. Sa gabing ito, dalangin ko po, Diyos, sino man yung tao na kinakausap mo, gusto niyang maglingkod sa iyo ng lubusan. Subalit nakikita niya ang kanyang sarili. He's just going into a circle, paulit-ulit na lang. Lord, there might be something that tied that person na kung saan kailangan niyang lumaya. Ano man yung mga bagay na naging dahilan na siya ay nakatali at hindi mo magamit ang taong ito, I pray in the name of Jesus, set that person free. Set that person free right now, wherever he or wherever she is. Be set free in the name of Jesus. Untie whatever things that binds you na hindi ka makapaglingkod sa Panginoon at hindi mo maibigay ang panahon sa Panginoon. Higit sa lahat, Lord, dalangin ko na kung ang taong ito ay hindi ka pa inaanyayahan sa kanyang puso bilang Panginoon at tagapagligtas, hayaan mo na dumating siya sa isang pagkakataon. Kung ang pagkakataon na yan ay ito na, masabi niya sa gabing ito, Panginoong Jesus, kailangan ko ng kalayaan. Hindi ko kayang palayain ang aking sarili sa lahat ng mga gumagapos sa akin. Gumagapos na kasalanan, gumagapos na bisyo, gumagapos na kahinaan, gumagapos na kahirapan, gumagapos na kalungkutan. Palayain mo ako, Panginoon, at patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Salamat po sa kalayaan na nagmumula sa iyo. I claim that freedom in Jesus' name. Amen. Pagpalain po muli kayo ng Panginoon sa pakikinig ng kanyang mga salita at nawa po ay huwag lumipas ang gabing ito na mananatili pa rin tayong hindi malaya. There's freedom in Jesus Christ. God bless you all.